Ka-Express, malaking balita mula sa mundo ng sports. Sa China, todo suporta ang mga Pinoy fans matapos maging top seed si Alex Ayala sa Jingshan Open, isang prestihiyosong WTA 125 tournament. Ang pagiging top seed ay malinaw na palatandaan ng kanyang paglakas at pag-angat sa global tennis scene. Habang umaasa ang lahat na makapagpadala siya ng panalo para sa bansa, bit-bit din niya ang pressure na patunayan na kaya niyang tapusin bilang kampiyon sa gitna ng matinding kalaban. Well, sa kabilang banda, mainit na usapan ang kumakalat sa balitang nag-uugnay kay Kai Sotto at NBA legend na si David Robinson. Hindi pa kumpirmado ang detalyeng ito, pero malinaw na patuloy na binibigyang pansin si Kai bilang representasyon ng pangarap ng Pinoy basketball. Ang pangalan niya ay ikinukumpara sa mga haligi ng NBA at dito mas lalong lumalakas ang hype at expectation sa kanya. At syempre, may update din tayo mula sa PBA kung saan si Dolph Panopio ay nagkaroon ng maagang baptism of fire sa kanyang unang tune-up game para sa Blackwater Bossing. Kahit may struggle sa review, ipinakita niyang hindi siya matitinag at mas determinado siyang mag-improve. 3 kwento, 3 laban at isang tanong, sino ang tunay na sisikat? Ka-Express, maghanda dahil isa itong match na magpapakita kung gaano na katalino at katibay si Alexandra Alex Ayala sa international tennis. Sa kanyang opening round sa WTA 125 Jingshan Open sa China, natalo niya si Alyona Filey ng Belarus 6-3, 7-5, isang laban na puno ng tensyon, momentum swings, injury scare at tunay na laban ng diskarte. Mula sa simula, kontrolado ni Alex ang laro. Nagpakita siya ng agresibo. Sa unang set, agad siyang lumusong sa 3-2-0 lead kahit na sinubukang babaan ni Filey ang ritmo. Hindi pinayagan ni Alex na makabalik ng kompleto ang Belarusian at natapos ang set sa 6-3. Sa second set naman, isang roller coaster ride ang inabot. Si Filey kalaunan ay nakabawi mula sa pagkakalagas ng serve, may breakback at nakita natin ang pagbabago sa laro ni Alex. Merong medical timeout pa dahil sa injury scare na parang nagpahina sandali sa kanyang momentum, pero hindi ito naging dahilan para bumigay. May mga laro rin nagkaroon ng sunod-sunod na breaks ng serve, isang chaotic stretch na maaring nakaka-stress kung hindi handa ang isip. Pero sa mga critical na sandali, sinapak ni Alex ang mga pagkakataon. Ipinakita niya ang kanyang konsentrasyon at tibay sa serve, especially sa huling bahagi. Hindi siya nadapa sa pressure. Hawak niya ang set point at win game 12 ng second set. Ang laban ay tumagal ng mahigit 1 oras at isang straight sets win. Pero hindi simpleng padulas. Ngayon nakapila na si Mei Yamaguchi ng Japan bilang susunod na kalaban ni Alex Ayala sa round of 16. Importante ito sa kanyang campaign sa Jingshan. Bilang top seed, inaasahan na siyang magpakita at sa match na ito, ipinapakita niya hindi lang ang bilis at lakas ng forehand at backhand, kundi pati mental toughness sa pataas at babaan ng mga games, sa mga blowbacks at sa ability niyang makaregain ng focus kahit may injury scare. Ito rin ay mahalaga sa ranking, karagdagang puntos sa WTA 125 tournaments at pagkakataon para mapabuti ang seeding sa mas malalaking events. At para sa mga Pinoy fans, ang tagumpay na ito ay hindi lang panalo sa score, kundi panalo sa mindset, ang hindi pagsuko, ang pagharap sa matitinding sitwasyon at pagpili ng proseso kahit mahirap ang laban. Ka-Express, malinaw na hindi lang siya tournament favorite dahil sa label. Pinatunayan ni Alex na karapat-dapat siya sa kanyang mga expectations. Ngayon, abangan natin kung paano niya haharapin si Yamaguchi at kung hanggang saan niya maipush ang momentum sa Jingshan Open dahil bawat laban ngayon ay critical. So Ka-Express, mula sa tennis, lilipat tayo sa basketball at kay Kai Sotto, ang sentro ng pag-asa ng Pilipinas. Well, kamakailan naging mainit ang usapan nang maikumpara si Kai kay David Robinson, isang NBA legend at Hall of Famer na kilala bilang The Admiral. Ang kwento ay nagsimula mula sa mga reports at social media discussions kung saan tinutukoy si Kai bilang isang modern-day admiral dahil sa kanyang height, defensive instincts at posibleng impact sa international basketball. So kung babalikan, si David Robinson ay may taas na 7'1" at isa sa pinakakilalang big man ng 90s, naging MVP, 10-time All-Star at 2 beses na NBA champion kasama ang San Antonio Spurs.
Ang pagkukumpara kay Kai sa isang tulad ni Robinson ay isang malaking compliment, lalo na para sa isang batang Pinoy na patuloy palang hinuhubog ang kanyang laro. Ang usapan na ito ay hindi nangangahulugang naglaro silang dalawa ng sabay, kundi isang figurative comparison na nagpapakita ng mataas na expectations kay Kai. Sa kasalukuyan, nakatutok pa rin si Kai sa kanyang recovery at improvement bilang bahagi ng Gilas Pilipinas program at sa kanyang professional career abroad. At ang pagkukumparang ito kay David Robinson ay nagpapakita na malaki ang tiwala ng mga eksperto at mga fans sa kanyang long-term potential. Pero kasabay nito, dagdag pressure din ito dahil hindi lang simpleng future star ang tinitingnan sa kanya, kundi isang player na pwedeng umabot sa antas ng mga alamat ng NBA. Para sa mga Pinoy fans, exciting ito kung maipapakita ni Kai ang consistency sa kanyang development. Hindi malabong makita natin siyang tumungtong sa pinakamalaking entablado ng mundo ng basketball. So ang tanong na lang, kaya ba niyang panindigan ang hype? So ka-express mula sa international spotlight ni Alex Ayala at sa NBA level comparison ni Kai, balik tayo sa PBA kung saan may bagong pangalan na gustong gumawa ng marka. Si Dolph Panopio, ang rookie guard na kinuha ng Blackwater Bossing bilang number 3 pick sa Season 50 PBA Draft, ay agad nakaranas ng baptism of fire sa kanyang unang tune-up game. Sa kanilang laban kontra Converge, hirap si Panopio na makahanap ng rhythm at sa huli ay nanalo ang Bossing 96-77. Aminado si Panopio na hindi naging maganda ang kanyang simula. Inamin niya na medyo rough ang performance lalo na sa unang bahagi ng laro. Pero pinakita niya ang resilience na kailangan ng isang rookie. At sa second half, nagpakita siya ng adjustments at mas maayos na decision-making. Ang ganitong mindset ay nagpapatunay na hindi siya natitinag kahit sa unang laro pa lang ay may struggles na agad siyang hinarap. Para sa Blackwater, malaking piraso si Panopio sa kanilang plano na makabalik sa playoff picture matapos ang 7 sunod-sunod na conference na hindi nakapasok. Ang kanyang kakayahan bilang combo guard, marunong mag-set up ng plays, pwedeng maglaro, on or off ball, at may international experience, ay nakikitang magbibigay ng bagong sigla sa kanilang backcourt. At ayon mismo kay Panopio, masaya siya na nasa magandang environment siya ngayon. Ramdam niya ang suporta ng kanyang mga teammates at coaching staff, at yon ang nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa na kahit sa mga mahirap na laro, may growth at progress siyang madadala. At ang kanyang ultimate goal ay hindi lang maging solid rookie, kundi maging core piece sa long-term build ng Blackwater. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.